Gusto ko lang sanang i-clarify din lahat ng mga gusto kong i-clarify para rin na manahimik na rin pati soul ng asawa ko, soul ko, pati ng anak namin. Kaya ikukwento ko po sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit po siya kinuha ni God. Pero lahat naman tayo aabot sa ganun, di ba? Kanya-kanyang oras lang. Sa isang emosyonal na vlog, sinagot ni Rufa May Quinto ang mga espekulasyon tungkol sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Una, ako rin nag-isip kung ano man iniisip natin, baka nga ganun ang ginawa. Kaya nung nagpunta ako sa Amerika, dahil ako po yung asawa, ako lang ang may karapatang kumuha ng body niya. Ginawa ko yun from corner to maghanap ng chapel, ipag-pray, i-cremate, at bigyan po siya ng celebration of life or viewing. Ginawa ko lahat yun. Yun lang masasabi ko. Basta walang foul play, hindi nag-suicide, at saka oras na niya. Ayon sa kanya, lumabas sa autopsy na ito ay dulot ng natural causes o sudden death. Ang tawag doon, sudden death. Yun po ang sabi sa autopsy. Kaya ayoko sanang sabihin, hindi ko naman kailangan mag-explain, ayokong mag-share, kasi ayoko sanang maging trauma ito balang araw na makita ng anak ko ito forever. Siyempre, hindi ko na mabubura itong mga kwentong kung anumang mga iba't ibang kwento na eh. Pero hindi ko naman lahat nababasa kasi nga nasa States naman kami, kaya hindi ko masyadong nababasa. Pero ngayon, para lang din magka-closure na rin ako, ang anak ko, ang pamilya niya, ang pamilya namin, di ba? Lahat. Nilinaw ng aktres-komedyante na walang foul play o suicide na sangkot at ang pahayag niyang ito ay bahagi ng kanyang layunin na mabigyan ng katahimikan hindi lamang ang kaluluwa ng kanyang asawa kundi pati na rin siya at ang kanilang anak na si Athena. Wala po kaming pinagsisisihan dito kaya kami nakakatawa dahil nagmahalan po kami mula umpisa na nagsama kami, never po kami naghiwalay na. Talagang kami po dalawa mula, as in, on the very first day, alam ko na siya ang mahal ko. Hindi po ako nag-asawa ng bata, 36, 7 na po ako nag-asawa. Alam niyo yun? Tapos yung, syempre, bilang 9 years na kami, hindi naman perfect syempre ang buhay. Nag-aaway-aaway din. Gayunpaman, imbes na malinawan, marami sa mga Filipino, lalo na sa showbiz circle, ang tila nalito kung ano talaga ang ikinamatay ni Trevor. Isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa sudden cardiac arrest or SCA na siyang itinuturong sanhi. Ang SCA ay isang seryosong medical condition kung saan bigla at hindi inaasahang humihinto ang tibok ng puso, kadalasan dahil sa electrical problem. Ayon sa American Heart Association, isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa US na umaabot sa more or less 356,000 cases every year sa labas ng ospital. Nung last year, nag-Hawaii kami, pinapupunta niya kaming mag-ina sa Hawaii. Hindi ko naman, biglang pumutok naman yung issue ko naman na nagka-warrant of arrest naman ako. So ako naman, kinukwento ko, pero syempre pag galit na, hindi na niya masyadong ma-absorb English pa. Di syempre, utal-utal din ako magsabi. Nagmukhang guilty pa ang dating ko din. So kaya syempre, nagalit. Pero nag-ayos po kami. Kaya nga po hindi kami nag-divorce kasi na-realize din niya na asawa niya ako. May ilan ding nagtatanong kung posible itong matrigger ng paggamit ng illegal drugs. Bagamat maaaring magdulot ang droga ng arrhythmias at sobrang stress sa puso, but they account for only 10 to 15% of cases. Batay din sa mga pag-aaral, mas mataas ang panganib ng kalalakihang nasa edad 35 hanggang 45, katulad ni Trevor na 38 anyos, lalo na kung may family history ng heart condition. Maaari pa ngang tumaas ng 2 hanggang 4 na beses ang risk kung may first-degree relative na nagkaroon ng parehong sakit. So yun lang po ang kwento. Walang traumatic. Siyempre,
Hindi ko may explain itong nararamdaman ko. Basta, at least nasagot ko na yung part na yun sa inyong lahat na sinabi kong statement. Sa kabila ng matinding lungkot, inamin ni Rufa May na patuloy siyang nagpapakatatag para sa kanilang anak at nakatuon sa trabaho upang makayanan ang pagdadalamhati. Nilinaw rin niya ang mga kumakalat na issue na di umano'y nakikinabang siya sa pera ng kanyang yumaong asawa, bagay na kanyang mariing itinanggi. At yun na nga po, yung isa pa, marami rin pong nag-isip na baka masaya ako dahil kinubra ko yung pera niya or winidraw ko na agad yung pera. Ito po yung katotohanan dyan. Kami po ni Trevor, nag-asawa po kami para bumuo ng pamilya. Late na ako nag-asawa kasi nga sinigurado ko na yung mapapangasawa ko ay panghabang buhay until death do us part. Kaya yung mga iniisip na nagkupit ako or nagkobra ng pera or nag-withdraw sa bank account, una, mag-asawa po kami. Hindi po kami nagka-problema sa pera kahit na kailan. Kasi hindi kami, simple lang ang buhay namin eh. Kumain ng masarap, mabiling gusto namin. Wala naman kaming gustong gawin na magpumilit ng gastos tapos hindi namin kaya. So, nagtatrabaho po siya, nagpulis siya para magkaroon po siya ng benefit. Pagka tandaan ni Athena, meron siyang pang-aral, yung alam niyo na, pamilya, tatay na si Trev nagplano siya ng maganda para sa amin na hanggang 100 years old ang anak ko, kaya maaalagaan siya. Kaya yun din po ang dahilan kung bakit siya po ang asawa ko. Kasi hanggang sa huli, ako po at ang anak ko ang inayos niya ang benefits namin. Which is yun nga, lahat po yan kailangan i-apply. Kailangan po lahat yan may schedule. Kung ano man yung claim mo na benefit. Kasi di ba Air Force siya, police, ganyan. May mga social, ganun-ganon. Pero sa totoo, wala po akong nakuha kahit magkano. Dahil wala pa. Kasi una, yun na nga, marami proseso yan. May mga application form, mayroong schedule, at hindi naman isang baksak yata ang bigay. Actually, hindi ko iniisip po yung kaya kong buhayin ng sarili ko at ang anak ko. Yun naman ang talagang pinaninindigan ko kahit kailan.